Ang templo mo, Panginoon, ay igagalang ko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan, kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga bata, ngayon ay pinagdiriwang natin ang pagtatalaga sa tinaguriang simbahang palasyo ng Roma, ang Arkibasilika ni San Juan Laterano. Ito ang kauna-unahang simbahan na itinayo para sa mga Kristiyano matapos silang payagang sumamba ng malaya. Ipinagdiriwang natin ito upang pasalamatan ng Diyos sa simbahan na naging simbolo ng pananampalataya ng mga unang Kristiyano. Ito rin ay bahay dalanginan at pagkakaisa. Sa ebanghelyong ating narinig, maraming tao ang pumunta sa templo upang manalangin at sumamba sa Diyos. Pero nung dumating si Kuya Jesus, nakita niyang maraming nagtitinda at nagnenegosyo sa loob ng templo. Kaya't nagalit siya at itinulak niya ang mga mesa at pinalaya sa mga nagtitinda. Sabi niya, "Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Bakit nagalit si Kuya Jesus, mga bata? Dahil hindi niya inaasahan ang nakita niya na kung saan sa halip na tahimik na lugar upang magdasal at sumamba ang mga tao, maraming nagbebenta at nagnenegosyo sa paligid ng templo na parang naging palengke na ito. Nagalit si Kuya Jesus dahil sa kawalang galang ng mga tao sa templo. Gusto niyang itama ang mali para maibalik ang kabanalan ng templo. Ang templo sa panahon natin ngayon ay ang simbahan, kung saan tayo ay nagsisimba at nagdarasal. Ito ay hindi tindahan o palaruan. Nagmamalasakit si Kuya Jesus sa bahay ng Diyos, kaya nais niya itong mapanatiling malinis, banal at tahimik para ang mga tao ay taimtim na makapagdasal at matulungang magnilay. Gusto niyang igalang natin ang simbahan. May tamang lugar para maglaro, kumain at magtinda. Ganoon din naman, may tamang gawi kapag tayo ay nasa loob ng simbahan. Ang simbahan din ay tumutukoy sa mga taong binyagan. Sa madaling salita, tayong mga tao ang simbahan at ang katawan natin ay ang templo ng Espiritu Santo. Sa bawat isa sa atin ay nananahan ng Diyos. Kaya ang ating katawan ay dapat din nating igalang at pahalagahan dahil nasa atin ang Diyos. Ang simbahan ay lugar dalanginan kung saan tayo nakikipagtagpo sa Diyos at ang atin namang katawan ay ang templo ng Espiritu Santo. Parehong nangangailangan na ito ay ating igalang at pahalagahan. Paano? Una, tuwing nasa simbahan tayo, sikapin na kumilos ng nararapat, magdasal at manahimik.
Iwasan ang paglalaro o pakikipagkwentuhan lalo na sa oras na tayo ay nagsisimba o nagdarasal. At ikalawa, alagaan ang puso at isipan. Mag-isip ng mabubuting bagay at magdasal. Gusto ni Kuya Jesus na maging malinis at mabuti ang ating puso. Iwasan natin ang pagsisinungaling, pagiging palaaway o pagsuway sa mga magulang. Iwasan din natin na gumawa ng mga nakakapanakit sa sarili man o sa ating kapwa.